Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Puria, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa lingkong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magparaya at manalig sa pagliligtas ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 6, talata 38 hanggang 42. Ito po ang mensahe. Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig, ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong kahindihan ang nanghihiram sa iyo. Papatuloy po natin sa 2 Timoteo Kabanata 2, talatang 3. Ito po ang mensahe. Magpakasakit ka tulad ng isang kawan ni Kristo Jesus. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talatang 14 at hanggang 17. Ito po ang mensahe. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkapagkasundo sa Diyos. Taglay ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuotin nyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwidang salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa taga-Kolosas Kabanata 3, talata 12 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Kayo hinirang ng Diyos, itinaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinan kayo, at magpatawaran kung may ninanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ating mong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po, ibaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Mula po dito sa tema na magparaya at manalig ng pagliligtas ng Diyos at Panginoong Jesucristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yan, na tayo ay magparaya, na tayo ay matutong maging matatag tayo sa pagharap ng mga kasamaan, na magparaya tayo kung mayroong nakagagawa ng hindi mabuti. Yan. Halimbawa, yung sinasabi na wag nating labanan yung mga masamang tao, tayo ay magparaya na sila ay magbigyan ng pagkakataon na mapagbago. Yan. Tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay bigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng mga bagay. Yan. Kaya tayo ay isabuhay natin ng lubos yung mabuting balita, at tayo ay manampalataya ng lubos sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo, upang tayo ay protektahan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng uri ng kasamaan na makapiperwisyo sa atin, makapipinsala sa atin. Yan. Tayo ay magpasensya,
magbigay tayo ng sakripisyo na pagpapasensya, at ito ay para sa atin din dahil kung ayaw ng Diyos na labanan natin yung masamang tao, sapagkat kung lalabanan mo sila, magkakasala ka na kayong maglabanan. Maging sa legal ay maaari ka rin magkasala kung kayo ay kung makikipag-away ka, parehas kayong mapaparusahan o makakasuhan, or else ay ikaw ay magparaya, iwasan mo sila. Yan. At higit sa lahat, sila ay pangaralan mo. Yung mga tao na nagkakamali ay pangaralan mo sila na sila ay magbago. Sila ay sumunod sa mabuting balita at pairali mo yung mabuti. Huwag mo labanan yung sa pairali yung mabuti, sundin mo yung Panginoon Diyos. Ikaw ay umasa ng kaligtasan sa proteksyon naman ng Panginoon Diyos sa pagpapairal ng mabuting balita. Protektahan ka ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo mula sa iyong pagpapairal ng mabuting balita. Kaya kung meron masamang tao na sa paligid mo, lalo na ikaw yung biktima, pamilya mo, so magparaya ka at pangaralan mo sila upang hindi tayo maligas. Hindi sa lahat ay syempre tayo ay manampalataya, hindi tayo nila mga biktima na lubos, kagaya ng pagpatay, mabibigat na mga krimen, mga heinous crime yan, para tayo ay maiadya diyan sa mga nagkakamali. Kaya tayo dapat ay manampalataya para hindi tayo yung tahanan natin o tayo ay hindi nalalapitan ng mga peligro. Yan. At kung even though kung meron man nakagawa, tayo ay magparaya. Bagamat sa isang banda ay meron din tayong pamahalaan na siya namang nagtutuwid. Aside from papangaralan natin bilang mga pangkaraniwang mga tao, yung mabuting balita ay igabay natin sa kapwa-tao natin para magbago. Meron naman tayong pamahalaan na ginawa ang Diyos in force kung talagang siya ay magagawa ng masama at hindi mo mapangaralan yung pamahalaan na magtutuwid doon sa mga ganong klase ng mga tao para sila ay magbago. Yan. Yun sa proseso ng ating pamahalaan. Yan. At kaya tayo, yung bawat isa, tayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon. So, upang tayo maligtas doon sa mga sarili nating pagkakasala at yung mabibiktima natin. Kaya tayo dapat ay manampalataya sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo para hindi ka nagkakasala, maligtas ka yung kaluluwa mo at ikaw ay makapamuhay na maayos. Hindi ka mapahamak sa paggawa mo na hindi mabuti. Kasi kapag ikaw ay gagawa ng masama, lalo na ikaw ay magugumon, pwede kang mapahamak sa pamahalaan, sa kapwa-tao mo rin, na kagaya mo rin, na halimbawa kayo ay parehas na gumagawa ng masama. Pag gumawa ka ng masama ring tao na gagawa ng hindi mabuti sa iyo. Ngayon, ang gabay ng ating banal na Panginoon sa atin, kung may masamang tao, hindi tayo makipaggantihan sa kanila. So, iwasan natin sila, pangaralan natin sila, kagaya ng ating mga nakarampang mga gabay na Panginoon Diyos dyan, na yung pagpaparaya, at tayo ay manampalataya upang tayo ay iadya sa mga kasama. Kaya yung tayo manalangin, manampalataya, kaya yung ama namin na panalangin, palagi natin dadasalin yun, sapagkat andun na rin yung lahat ng mga kahilingan natin sa Panginoon Diyos. At kung saan nandun yung pag-aadya sa atin sa masama. So, pag dinadasal mo yung pinaadya ka sa masama, pinapatawad ka sa pagkakasala mo. Kasi tayo ay pinakikinggan ng Diyos kapag tayo ay walang pagkakasala o sumusunod tayo sa Kanya. Kaya tayo ay humihingi ng kapatawaran kapag tayo ay nagdarasal upang sa gayon ay pakinggan tayo ng ating banal na Panginoon. Kung tayo nagkakamali at every time naman ay kung nakikita naman Diyos na nagsisikap ka, pero kung nagkakamali ka, ay humihingi ka ng kapatawaran. Kaya tayo ay yan, kagaya rito, ilan mga sinabi ng yung ating nabanggit na mensahe ng Panginoon Diyos, tayong lahat, kung kayo mayroong hinanakita, magpatawaran na kayo, yung mga ganon, huwag kayo magigantihan. Meron kayo ng isa kapwa, mapatawad ka, kayo ay yung ugali mo, ganito yung ugali na minumol sa atin naman ng Panginoon, ilan lang ito, na maging mahabagin ka dun sa kapwa-tao mo. So, maganda yung kalooban mo, so maging mapagpakumbaba ka, mabait, matiisin, mga ganon. So, sa kaya kung ganyan yung tayo ay nag-ibigan bilang para tunay mga kapatid. Kung ganyan yung iyong mold ng kaisipan mo, so hindi ka basta magpag-away o gagawa ng masama sa kapwa-tao mo.
or magre-retaliate ka ng hindi mabuti para mag-away kayo, magpatayan kayo. So may iwasan yun kung hindi mo lalabanan yung masama. Instead, pagbaguhin mo. Ngayon, kung hindi mo siya makausap muna ng matino, iwasan mo muna siya. At sa mga araw, saka mo siya kausapin. Ngayon, kung talagang ang gumagawa na sa iyo ay halimbawa, kaya-kaibad niya yung gobyerno, at talagang tayo umasa sa Panginoon Diyos para tayo ay tulungan niya upang manage yung mabuti. Ngayon ay kung kailangan na kung ikaw ay hindi mo na maiiwasan na ikaw ay saktan, so wag kang hangga't maiwasan mo na masaktan ka. Ngayon kung ikaw nga ay kagaya sa lamang Panginoon Kristo, pabayaan mo siyang gumawa naman na kung hangga't hindi lang mabawal sumangga. Kaya lang ay wag kang lalaban para ikaw ay hindi niya, halimbawa, pananakit ang gagawin sa'yo, or tumakbo ka na lang, siguro para maiwasan mo. Siguro mga ganun bagay, at meron naman pamalaan para mag-awat sa kanya at para magpatigil. Kung hindi mo na siya maawat, kasi usually kapag ginagawa ka na masama, awati mo siya, pagbaguhin mo. Hindi lang mo ganyan. Na kung ano ang ginagawa ng Panginoon Kristo sa lahat, na tayo ay ginagabay ng magbago, ganun yung gagabay mo sa mga masama. Even though hanapin mo pa, hindi yung ikaw pupunta naman para gawa ka ng masama. Pwede hanapin mo pa sila para pagbaguhin mo. Mga ganun mga bagay o pangaralan mo. Diba, ang gaya ng ginagawa natin ngayon na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang makagabay ng mabuting pamumuhay, mahikayat ng magbago yung mga nagkakamali, at manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng mabuting buhay. Ang layunin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo magkaroon ng isang mabuting komunidad, pamayanan, pamumuhay, at magkaroon tayo ng kaligtasan sa Espiritu siyempre. So ngayon ay yan ay ating gabay para yan ating pagbabahagi. So sana tayo lahat ay maging hindi man tayo nakapagbabahagi sa pamamagitan ng kagaya ng ginagawa natin. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, tayo naman ay may dala-dala natin ng Panginoon Diyos sa ating pag-usap, pagkapwa, at ang araw-araw natin ginagawa na hindi tayo gagawa ng masama. So, naiwasan natin yung may mabiktima at ikaw ay mapariwara. So, yan. So, ganyan lang kasimple yun. Kaya tayo ay tayo ay palaging protektahan ng Panginoon Kristo, tayo ay mananampalataya, kung isa sa buhay palagi natin yung mabuting balita. At tayo ay matuto na tayo ay magpasensya, or halimbawa nakakakita ka ng ginagawa ng mabuti, ay matuto ka magpasensya or magmangaral ka na maayos. Yan. Para ganoon. Para hindi, halimbawa pakikialaman mo ang isang bagay na may nakikita kang gumagawa ng masama sa isang tao, pangaralan mo na maayos. Hindi ka maaaway mo, or pag-aala Superman ka dun sa isang tao, hindi mo dapat gagawin yun para ikaw ay para mapagbago mo yung isang tao. Yan. Ang ganun mga bagay. Siguro unless kung kaya mo, halimbawa may pinapatay na tao, kung kaya mo siyang maawat, gawin mo. Mali yun eh. Ngayon, or tumawag ka ng police para mas safe yun. Ang ganun mga bagay na magagawa mo. So yun, at sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, at kayo ay patuloy na makinig ng mabuting balita, at ito'y patuloy nyo isabuhay. Sapagkat itong mabuting balita o ang Panginoon Kristo ang susi upang makapagligtas tayo, ang daan upang makapagligtas tayo, upang maligtas tayo sa ang ating mga kaluluwa, at maligtas tayo sa pang-araw-araw nating bumuhay, at makaisa tayo sa buhay ng kalangitan. At muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu, sa gayon din ng banal na Santa Maria. Mula sa banal na Santa Maria, nagabayan tayo ng kaliwanagan ng kanyang pagmimilagro sa aparisyon ng banal na Santa Maria, at iba't ibang gabay ng Panginoon Diyos mula sa paggabay ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa atin, at maliwanagan na lahat sa ating pagbabahagi, at kanya may kaya natin sa pagtalima ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos at pananampalataya sa Kanya.
doon sa CBCP, doon sa Interfaith Unity, patuloy na maliwanagan yung bawat mga relihiyon. Magkaisa tayo doon sa Interfaith Unity at tayo ay magunawa ng ating mga relihiyon. Para maiwasan natin yung mga hidwaan, sigalutan, hindi natin pagkakaunawaan. Kagaya na nangyayari sa iba't ibang mga bansa na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan yung mga relihiyon, nauwi sa sigalutan. Yung iba ay nauwi na sa digmaan o karahasan. Kaya mag-unawaan sa Interfaith Unity, sa gayon ay nauunawaan natin yung ating mga pinaniniwalaan at hindi tayo nagkakaroon ng mga sigalutan yan. At bagpas nakagagabay sa buong mundo ng kapayapaan, ng pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamahalan at yan, ang mga bagay na yan. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria, patuloy niyong pagmuklurin yung sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo at mabuting balita. Sa ating munting kanayan tayo patuloy ng palataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria, gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, na ang Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, na gabayan tayo ng kaliwanagan, maliwanagan kayo, iba't ibang mga himala at pagmimilagro, lalong-lalo na sa mga lalo na sa paggabay natin sa kapamalaan bilang paglilingkod natin upang makagabay sa pamalaan ng mabuting balita. Ang Panginoon Diyos ay tayo ay gabayan niya at samahan niya ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang kapangyarihan, pagmimilagro sa paggabay natin sa lahat, partikular sa pamahalaan. Sila ay maliwanag at talimahin ng mabuting balita at manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Magbuklod ang lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo at mabuting balita. Yan. At doon naman sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahalan ng mabuti. Matuwid, tugunin niyo yung karapatang pantao, patas na justisya. Sa kayo makakinabang yung inyong mamamayan at sila ay makapananampalataya na magaan sa ating banal na Panginoon at protektado ng pamahalaan ang iba't ibang ang kanilang mga pananampalataya mula sa kanilang mga karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual pagdating ng takdang panahon at pang-araw-araw. God bless you all.